inintay ko talaga na mag-cut off kasi magpapakain na rin ako nun. Pagtingin ko sa oras, 4:22, sabay dating niya. Talagang rush na talaga. Kailangan talagang maiklak kasi live yun eh. Ang sa South, ilan ang inanak nito sa akin na overall North to South producer ko na siya. Yun magandang araw sa inyo mga kaibon. Nagbabalik ang One Natural Vlogs. And for today's video, nandito ulit tayo ngayon sa Mendez, Cavite. At may binalikan tayong malupit na pigeon puncher dahil nanalo na naman siya. Kaya gusto niyang makilala at makita. Tara, samahan niyo ako. Let's go. Magandang hapon. Ako nga pala si Richard Alcaraz ng Mendez, Cavite. Pwede may pasal mo ulit kami sir sa loob mo. Sige boss, tara. Muna tayo. Yan, congrats kay Sir Richard. Yan, Sir Richard, ano nga po pala yung naging achievements mo nitong katatapos lang na South Derby race? Solo superset winner, Tacloban Clacker, lap winner ng Tacloban. First overall champion. Ang lupit. Yun sir, pwedeng makita yung ibon mong yun. Boss, sige po. Ayan, tara, let's go. Kunin ko lang ito. Ito, napakasimple lang ng kanyang lop. Ayan mukhang mahilig pa sa malunggay yung ibon niya. Tingnan nalong ibon Anong bloodline nan sir? Siya Vandenbroek. Pipasok din ng Johnson. Pero mataas yung Vandenbroek. Nung ginawa mong preparation nung North sir, ganun din o may binago ka? Same lang din yung sistema. Tsaka yung ginagawa ko, yung sinasabi ko, yung tinitignan ko yung the way na sila tumuka. Kung ano yung tinutuka na lang, yun yung dinadagdagan ko. Tapos, kaibahan lang ng South, hindi ako nagtotos. Hindi ako nagmimitos ng Derby. So, low play lang talaga dito. Ano yun sir, force fly? Force fly, pero hindi ganun pag kita ko yung gusto nila lang bumaba, pinapababa ko na. Pag yung lalo't mahaba ng lipad, mas hinahabaan ko naman yung pahinga na. Medyo maganda pala nahakot ng sir Maganda. Halos kasi sa totoo lang magkakabahay na ako. Gawa ng ibon. Ayun, congrats kay sir. Talagang sir, ang sarap mag-ibon Oo. Talaga, pag siwerte ka, may chance kang katulad niyan, magkakaroon ako ng panimulang bahay. Mas mapapaganda pa yung siguro yung paglipat ko kasi mas gaganda yung pwesto ko Ayun. Ililipat na yung loop mo sir? Gagawa ako ng bagong loop doon. Medyo third floor siguro yung paano. Dito lang din naman. Doon sa bandang doon lang. So baka by next North, doon na ako maglilipat. Ayan. I-update ko na lang kayo mga kaibon sa magiging bagong loop ni Sir Richard. Congrats kay Sir Richard. Ayan sir, kamusta po yan nung kinakarera mo simula nung first lap nung Derby? Palibasa ang lipad niya, yung hindi naman siya kabilisan, hindi siya kabagalan. Mga 900, 1,000 lang kung iyan naman yung estimated ng speed niya. So hindi ko masyado siyang pinagsasalay sa mga palaro. Actually, Santa Magdalena, yung fifth lap namin, buzzer beater siya. 1 minute na lang siya 1 minute cut-off nung dumating siya. So, ang speed niya, 700.552. Isa Buti sir, tsinaga mo na talagang antayin na bago mag-cut off nandito lang, nag-aabang na lang kami nung kausap yung si Kuya Marvin, yung kapitbahay na saktong, inintay ko talaga na mag-cut off kasi magpapakain na rin ako nun. Pagtingin ko sa oras, 4:22, sabay dating niya. Talagang rush na talaga. Kailangan talagang maiklak kasi live yun eh. Anong lap yan sir? Santa Magdalena, fifth lap. Pahirapan din ng karera. Kasi sa 11 live ko noon, 5 lang yung napaklak ko noon. Pero live naman, awa ng Diyos. Tapos hindi ko siya naisali ng 2 laps na palaro ng club kasi nga ganun lang siya, hindi siya Pero nung pagdating niya ng Katarman, second clacker siya. Anong lap na yun sir? 6 lap. 6 lap na. Bago nung Tacloban nga, lap champion siya. Ayos. Second day bird pero maaga. 6:05 siya dumating. Ano pang speed sir? 780 pa. Sabi nga ni Boss Marvic, inabot na lang ng dilim pero malapit na. Day bird sana kasi nag-lock siya ng 6:05, medyo madilim pa, hindi pa ganun kaliwanag nung dumating siya Kasi time na yun, nagpapakain pa ako ng breeder sa baba. Pag silip ko lang, nagkataon talagang bigla siyang gumano. Di nakita mo pala sir yung pag-uwi pa? Oo. Kasi yung bang naramdaman mo parang may dadating,
Saktong pagtingin ko, saktong dating niya, yung ibon na yun. Hindi, gaano ka kasi, sir, nung dumating yun? Gising yung mga kapitbahay na. Gising yung mga kapitbahay na kasi, unang-una, live yon yung ibon na yon. Tapos, nakasali siya sa, sa Battle of Tacloban, first overall din. Bali, lahat nung nahakot, sir? Bali, siya pooling 200, 500, Battle of the Champion, first overall. Yung ibon na yun. Tapos solo pa sir sa super set, Super set. Sa 20 live, dalawa kami doon. 20 kaming live, dalawa ibon ko, dalawang ibon ni paring Aicardo. Tapos tigikisa na lang. Nagkataon na nag-clock naman yung ibon ko kahit papaano. So nasolo niya yung super set. Galing. Yan. Anong ginawa mong preparation sa Richard nung bago ikarga nung Tacloban? Kasi 10 days pa nga kami noon. Di recovery muna. Tapos lipad lang, low fly. Wala, hindi talaga ako nagmitos. Hindi talaga, mostly po, pag south, hindi ako nagmimitos talaga. Inaano ko kasi yung ibon. Tsaka naka-experience kasi ako na nawalan ako ng live na minitos ko. So, tinigil, talagang ko sa sabi ko, dadaanin ko na lang siguro sa force fly o low fly para at least alam ko yung ibon, hindi dito lang sila lilipad, hindi masyado. Tsaka time na yun kasi medyo tailwind. Iba yung hangin kasi sa amin dito eh. Medyo lamang ang disgrasya ng ibon. So ganun na lang ako, force fly na lang. Lipad-lipad. Tapos hinabaan ko pahinga. Patuka, dagdag ng patuka. So kung ano yung kinakain niya, yun lang yung binigay ko sa kanila. Lahat naman sila, bali, 6 pa yung ikarga kong Tacloban eh. Bali, ilan ang pauwi mo sir ng Tacloban? Yun lang. Yun lang. Yung ibon lang yun. Yung nag-clock ng Tacloban. Siya lang talaga yung napauwi ko. So, yan, congrats kay Sir Richard. Ipapasyal naman tayo ni Sir Richard sa kanyang breeding station. Sisilipin natin yung mga bago niyang salang. Silipin natin kung may bagong testing pair si Sir Richard. Meron akong mga tawag dito. Dito tayo sa kanyang breeding station. Ayan. May ilang perang nakasalang mo ngayon, sir? Nung nagsimula ako, halos ginamit ko sila. Lahat puno to. Nasa siguro mga 20 pairs. Hindi. 16 lang. 16 pair. Nung nanalo kasi ako ng North, bumili ako ng isa pang noble cage para dagdag sa mga Kaso same bloodline din lang naman ng mga nilalaro ko. Ito, katas na pala to nung pagkapanalo ni Sir Richard. Nung North, tayo ng konti para pag nagbe-breed, hindi masyadong mahirap. Yun. Tsaka safe pang ibon, kasi dito ko lang naman maglalagay patuka. Hindi nabubuksan to, so hindi masyado nabubulabog yung mga ibon. Yung isa kong overall, yung night overall ko, kapatid din yan yung overall ko nung nakarang North. Oo, kapatid din niya. So, ito siya. Ito yung winner ko ng North eh. Full sieve naman niya yung winner ko ng ngayong 9 overall nitong Hindi naman siya winner, pero para sa akin winner pa yun kasi nasa top 10 pa rin siya ng overallan, yung ibon na yun. So, tsaka marami siyang hinakot na butasan. So, malaki pa rin yung ko sa kanya na panginabang sa kanila. Yun. Anong ginawa mong preparation naman ngayon, sir, sa breeding? Ngayong darating na South Race. Din lang naman. Kung ano yung ginagawa ko sa flyer ko, natural din lang sila. Pag nagbawang ako, bawang silang lahat. Yun. Pag nag-apple cider ako, apple cider. Nag-probiotic, sabay-sabay din yun. Isang araw lang din. Nagkakaiba lang ng sistema. Pagdating na sa mga palipad, sa pakain, may dinadagdag ka, lalo pag derby na, sa flyer. Pero sa breeder, wala. Same. May Redstone, Taiwan Soil, may all-in-one. Yun lang din ang kanila. Hindi ko pinapawala. Tsaka hindi ko na kailangan kasing magpurga kasi nga gawa ng bawang. Lagi akong nagamit nun. Flushing, hindi na rin masyado. Tsaka kita ko naman sa ibon pag yung simula nang gumamit, talaga, natural yung ginamit ko. Bira magkasakit yung mga breeder. Tapos malalakas yung inakay. So, lamang na manalo yung ibon. Ganun. Tingnan nyo mga kaibon, sunod, nung North, nanalo si Sir Richard, tapos yung South, nanalo ulit. Pero nag-upgrade pa rin siya ng ibon. Kailangan kasi yun eh. Hindi kailangan walang katapos ang upgrade. Pero sa akin kasi, ang upgrade ko, same bloodline din lang nila.
hindi ko pinapawala yung line nila. Medyo na-edad na yung mga foundation ko. Kailangan kumuha ng same halos ng dugo nila para hindi mawala yung sinimulan mo na genetics na nananalo talaga. Yun. Saka maganda nga sa kanila, nagpapasa. Kahit mga apo-apo na nanalo sa kanila. Yun So ano din ako, pasalamat talaga ako na may mga tao na nagtiwala sa linyada nila. Plus, meron akong bagong line pala na susubukan, yun nga sa tropa. Nilaro siya ngayon ng South kasabay ko. 6 tsaka 10 overall yung tropa. Ano naman siya, Verbruggen yung line. Na subok na ng taga Agoncillo si Mr. Nelson Jack Duque. So, pinatry sa akin. Pero same lang din, ginawa ko. Kumuha din ako ng same line lang din doon para pag pinagpares ko, yun din lang, hindi mawawala yun. Yun. Sir, pwedeng makita yung bagong breed mo na yun na breeder, yung galing kila Sir Marvic. Ito mga kaibon, yung bagong upgrade ni Sir Richard, ang gandang ibon. Anong gender nito, sir? Kakto. Kak. Kinis, oh. Talagang kondisyon na. Ano siya? Kasi nung unang salang sa kanya hanggang third clutch to eh. Pero di naman may tsura, parang hindi nagtubo dito. Oo. Tapos pinaros ka doon sa winner ko nga ng North na halos kalain din niya ni Jong. Ito yung ibon yun. Ito talaga pasalamat ko kay Sir Marvic. Hindi niya pang out to eh, panggamit niya sana. So napagbigyan naman yung pagbigyan tayo na makuha to kasi pandugtong nga doon sa linyada na kaya pasalamat ako. Ito mga kaibon, abangan natin yung mga magiging anak nito sa South. North-South may anak siya. Tapos nag-anak siya sa akin ng throwback na Dan. Oo, ayos. Ito yung mga line niya ng mga Golden Negrita. Ito yung ibon na to. Solid to mga kaibon. North to South nag-anak din sa kanya itong winner itong line na to. So hopefully, bata pa naman yung ibon. Nasa 1-year-old lang. Gandang ibon. Kala mo, rare color, di ba? Oo nga, gandang ibon. Kinis pati. Yan. Ay baka may magtanong ng viewers natin, sir. Ikaw ba, mag-out ng mga magiging anak panan? Pwede naman. Pwede naman. Kaso, lang talaga. Sinasabi ko naman, yung ibon, hindi rin naman basta ko din lang nabili yung ibon. Kasi talagang may presyo yung ibon. Plus, talagang subok na kahit kaninong look yung linyada na kasi hindi naman ako siya although gusto kong makatulong din, inaano ko din yan, meron nga dyan hindi naman pero ang mahal magbenta. Ako kung hanggat kaya kung ibigay yung ibon para lang makatulong, pwede naman wag lang yun talagang sobrang yung bang budget meal. Sa mga may gustong bumili ng ibon kay Sir Richard, yan nasa screen yung kanyang Facebook. Magkasundo na lang kayo sa presyo. Kauna-una ang takloban ni Sir Richard do. Din siya, 9 overall, complete clacking, 7 laps. At Balogan Daybird, ano ba to? Multiple pulling din ata to, tsaka butasan to sa area namin. Itong ibon na to. So, nag-aanak na rin ng mga winner, sir, ilang sa South, ilan ang inanak nito sa akin na overall. Tapos lap champion ng yearly. Ngayon lang taon ako sa anak nito walang inanak na na lap champion. Pero siya? 9th place siya ng Katarman. Mabilis na din, sir. 9th place siya ng Katarman, polling winner din. So, maganda pa nga doon, overall din. North to South producer ko na siya. Yan yung foundation bird mo, sir, Anak na lang siya. Anak na lang. Ko, anak na lang to ni Jong. Ito ang kauna-unang anak sa akin ni Jong na bali pangalawa. Kasi yung kuya niya, yung 2 times takloban ko. Okay. So, sila yung pa rin yung mga hindi mawawala dito. So, yung asawa niya, sila na lagi magkapares, north to south. Hindi mo na binabaklas, sir? Hindi, binabaklas ko, pero pag piner ko, sila pa rin. Okay. Kasi kilala ko na yung linyada. Walang ibahin mo pa, kasi yun na nga Yun na nga yung pinaka-nick pair niya. Alam nga pares mo pa sa iba, diba? Yun, tama Ang harap nga natin yung manalo, saka yung talagang dumudulo. Yun. Yan, yung ibon na to. So, isa sa mga golden pair ko. Yun. Baka pumalit siya sa nanay niya. Yan, maraming salamat, Sir Richard. Yan, Sir Richard, ikaw, anong may bibigay mong payo sa mga viewers natin dyan sa pagpili nila ng gagawing breeder? Para sa akin, nung nagsimula kasi ako, ang kinuha ko talaga yung finisher. Yung milipad talaga. Para at least, yung ibon, lumipad, alam mo kung saan lumipad,
tas yung matatry mo siya na ano, pag nagbi-breed kasi ako, pairing ko north and south ang laro ng anak nila. So tinitingnan ko kung alin doon sila mas magaling. Tapos katulad nga nung isa kong breeder, north and south na nanalo yung anak nila, sila lang lagi magkapares. Pero mostly kung talagang makukuha nyo yung winner, mas maganda kung kaya ng budget nyo. O kaya mga kapatid, pinsan, basta related doon na mataas ang dugo doon sa winner niya, pwede mong gawing breeder yun. Para sa akin. Pero ano, pag pinares mo, kailangan halos ano din, may dugo din ng winner na ipapasok mo. Hindi yung para bang magiging outcross na yung ibon. Para sa akin. Line breed pa rin. Line breed yung isa sa pinakamaganda pa rin pagka naglaro ka. Yung breeding siguro, yung hindi masyadong mataas sa pagka-inbreed. Meron kasing mataas sa pagka-inbreed, merong hindi ganun. Pero sa akin, line breed, magtiyahin, yan. Pinsan, tapos half sibling, yan. Nakapagpalabas na ako ng winner sa mga ganun. Yun. Maraming salamat, Sir Richard. Sir Richard, ikaw, tingin mo anong pinakang importante sa pagkakalapati para manalo? Para sa akin, hindi lang, para sa akin, although, lahat naman ngayon, magagaling na lahat ang ibon, Sana pa rin, sa yung sistema pa rin ng pansier. Kasi sa dami naman bumibili dyan, bakit hindi lahat nananalo? Tama naman. Merong talagang halos 2,000 yung mga ibon, hindi naman nila mapatira kasi nga yung sistema nila. Siguro, unang-una, hindi ka nga tutok. Plus, nananalig ka lang sa ganun. Maganda kasi yan, meron kang sistema, wag mong, naglaro ka ng bagong sistema, bagong sistema. Hindi ganong maganda. Ang ginagawa ko sa ganon, adjust lang ako kung ano yung nakikita kong kulang. Pero hindi ko binabago total yung sistema. Kailangan pinag-iisipan mo din kung ano yung kulang, kung ano yung parang kasi ito. Katulad nung north ko, maganda yung sistema kong ginawa. In-apply ko din lang nung south na yung south. So, awa naman ng Diyos, ganun pa rin, maganda pa rin yung nilipad. So, yun na lang, stick na lang ako dun, wala nang babago-bago. Yung bang may marinig ka lang na, uy, maganda yung ginawa na ganito. Katulad ngayon, mapapanood ako ng mga viewers mo, hindi naman sanay sa sistema nila yung sistema ko, gagamitin agad nila. Hindi maganda yun. Dapat yun, bata pala yung ibon, sanay na kung anong ginagawa ko. Lang yun. Para pagdating nila ng karera, sanay na yung ibon sa sistema. Pero kasing ibon na kung kailan derby, tsaka lang sila makakatikim ng mani. Ako hindi. Young bird pa lang mga yan. Kasama yung mga magulang nila, pinapatikim ko lang sila ng mani. Para pagdating ng hindi sila maninibago. Although hindi ka man lagi sila papakainin ng mani pag nasa loob na, at least, pag binigay mo yun, pagdating ng mga 150 kilometers, kakain ng ibon. Oo, hindi ka mahihirapan. Kasi meron kasi sinusubo. Siyempre, stress ng ibon dun pag ganun pa lang. Lahat ng patoka introduce mo sa kanila para pagdating nila ng karera, hindi maninibag. Yung gamot naman, hindi naman kailangan Minsan, ang gamot mo, hindi mo kailangan mataas ang dosage. Sa kita mo ang ibon, malakas ang ibon. Uuwi yan. So, awa naman ng Diyos talaga. Ayun, natupad na yung hiling ko, mag-lap champion ng Tacloban. Hindi man daybird, pero lap champion pa rin ako. Tapos solo superset, first overall champion. Ang galing. Yan. Yan. May ako. Yung isang ibon, night overall. So, malaking blessing na sa akin. Yung malaking achievement na din. Yun. Maraming salamat, Sir Richard. Ayan, Sir Richard, gaano kasaya po ba sa pagkakalapati? Ay, walang kasing saya talaga. Kasi, talagang dito, kahit pag wala akong pasok yung anak ko, nandito lang ako maghapon. Kahit mainit, hindi ako lalabas dito para checkan yung ibon. Tapos palipad, yan. Kahapon, nandito lang ako. Lagi check ng ibon, mga breeder. Kung may patoka, painom, laging laging sa akin yan. Kahit gabi, pag umalis ako, hindi pupuntahan ng breeder. Talagang Tapos nga, yung nanalo nga ako, nakapagpakalak ako ng Tacloban, iba yung saya. Talagang gising lahat ng kapitbahay. Talagang iba yung saya talaga ng pag-iibon. Talagang
12 to 1 pa yung aming yung showbird pero alas 11 nandun na ako. Sobrang excited kasi mabuti na yung nandun kasi may DQ kami, meron kami cut-off time. Iba yung mauna. Saka iba talaga yung katulad nun, may mga tropa ding nag-showbird ng mga taga Dasma. Hindi ko kilala pero kilala pala ako. So, na-meet ko sila. Sabi, ikaw pala yung si Prince Alcaraz. Lagi kita namin lagi yung mo. Kilala ka namin. Napanood ka namin sa vlog. Yun. Sabi ko, salamat. Kahit hindi ko ngayon, friend kami ngayon. Lagi kami minsan nagkaka-chatting kami. Yun, talagang masaya. Marami kang magiging kaibigan. Pero din, hindi rin lahat kaibigan. May mga din talaga eh. Meron mga basher din na Pero okay lang yun. Ako naman ang motto ko kasi, naglalaro ko para sa akin, hindi para sa ibang tao. Yung bang, kung ano yung achievement ko nung nakaraan, gusto ko, kung hindi ko pa mahigitan, mapantayan ko man lang. Yun ang ko. Wala akong tinitignan na kalaban na ibon. Tulad nga sabi ni Exical ibon lang ang magkakalaban. Natin, magkakaibigan yung mga pansyo. Kaya ganun kami dito. Kaya yung tropa nga, pasalamat ako yung ibon niya. Although kahit na kalaban ko doon, pinagkakawala kami sa akin itry ko nga daw dito. Baka raw mas maganda yung ibon ko. Yun, maraming salamat po sa Richard. Muli, ako nga pala si Richard Alcaraz, pigeon puncher ng Mendez Cavite. I love this game. Yun, shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa patuloy niyo suporta. At siyempre kay Sir Richard Alcaraz, maraming salamat sa pag-unlock na makapag-love visit ulit sa'yo. Ayan sir, baka pala may mga gusto ka shoutout dyan. Shoutout nga pala sa tropang Upland, Mendez, Tagaytay. Paring Oliver, yung core namin sa Tagaytay. Boss Rami, core dito sa amin sa Mendez. Tapos tawag dito sa club ng CFL. Salamat kasi maganda yung palaro nyo kahit open race, at least yung bigay premyo saka talaga pagkakatapos ng salamat talaga ulit sa t-shirt. Yan, sa mga gustong sumali sa club ng CFL, sumali na kayo. Ayan, may kasama pala tayo dito isang pang puncher. Ayan boss, magpakilala ka nga. Ako nga pala si Christopher Ricardo, puncher ng CFL. Nakapwesto tayo ng 6 overall at saka 10 overall. Yan, congrats kayo sir. Yan, baka may mga gusto ka shoutout dyan boss. Shoutout po si Boss Oliver ang tropang Upland. Yun lang. Yun lang po. At saka sa club namin po. Salamat po sa magandang palaro niyo. Yan. Yun, shoutout sa CFL Club at shoutout din kay Sir Jason Toquero at shoutout sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan at abangan nyo pa yung mga susunod kong follow-up visit. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you.